Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Vinsons sa probinsya ng Camarines Norte. Ating ihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Vinsons. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nas dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 42. Ang kapangyarihan niya ay ayaw nilang gunitain, gayong sila'y iniligtas sa kaaway nilang taksi. Ang kapangyarihan niya'y ayaw nilang gunitain, gayong sila'y iniligtas sa kaaway nilang taksil. Ang kapangyarihan niya'y ayaw nilang gunitain, gayong sila'y iniligtas sa kaaway nilang taksil. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapot sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba. Humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Kami po'y humihiling na kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Vinsons sa probinsya ng Camarines Norte. Ng aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Vinsons nang hindi ayon sa pangalan ng manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming dalangin tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis. Ika-33 kabanata mula ika-18 talata hanggang ika-2. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Shechem at nagtayo ng kanyang tolda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pila. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohe Israel, na ang kahulugan ay si El, ang Diyos ng Israel. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay nakatawid na ang nunong Jacob, kasama yung kanyang mga buong pamilya, at nagbalik na siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal na panahon sa Mesopotamia. Ang parang po na pinagtayuan kung saan siya naglagay ng tolda, binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Shechem, sa halagang 100 pirasong pila. At yun nga po, doon siya nagtayo ng isang altar
na tinawag niyang El Elohe Israel. Na ang kahulugan, si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Alam niyo po, napakahalaga na bahaging ito ng banal na kasulatan sapagkat ito po yung nagpapatunay sa kalooban ng Panginoon na ang kanyang mga tagasunod ay magtatag ng altar para sa kanya. Wala po siyang inutos. Ano po? Hindi po natin mababasa na kinausap ng Panginoon si Jacob na, o Jacob, magtayo ka ng altar pagdating mo, pagbalik mo ng Kanaan. Ang tangi pong sinabi niya, bumalik ka sa Kanaan. Pero alam niyo po, nakakatuwa. Ang ating nunong Jacob ay may sapat at ganap na kaisipan na ano yung marapat na gawin. Bago pa lang siya, napakatagal niya dun sa Mesopotamia. Pero pagdating niya ng Kanaan, ang unang kanyang ginawa, matapos na maihanay niya lahat, kumbaga, kumbaga po sa naglilipat, ano po, inilagay niya muna lahat ng kailangan niya at nung panahon na maayos na, nagtayo siya ng altar. Mga kapatid, napakahalaga na ating maunawa na ang pagtatayo ng altar ay pagkilala sa ating Panginoon. Ano yung itinawag ni Nunong Abraham sa kanyang altar? Ano? Tinawag niyang El Elohe Israel. Si El, ang Diyos ng Israel. Ang El na po ito ay walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Yahweh. Napakahalaga na ating maunawa. Napakahalaga na ating tanggapin, kilalanin ang Panginoon sa ating mga buhay. Alam niyo, hindi po tayo makakapagpatuloy ng paglilingkod, pagsunod sa Panginoon. Maliban, kilalanin natin siya bilang Diyos at Panginoon ng ating mga buhay. At sa ating pagkilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, kinikilala natin yung Kanyang kakayahan na gumanap ng mga dakilang bagay sa ating mga buhay. Alam niyo po mga kapatid, kapag siniyasat natin, mauunawa natin na ang kalooban ng Panginoon ay hindi para ihatid tayo sa kung saan-saan at pagawin ng kung ano-ano. Higit sa lahat, ang kanyang kalooban ay nakafocus sa ating pagganap nung kanyang itinalaga. Paano yun, Bernie? Hindi ko pa alam kung ano yung itinalaga ng Panginoon para sa akin. Ito po yung kahalagahan. Excuse me po. Ito po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Ito po yung kahalagahan ng pagbubulay-bulay. Kasi alam niyo po, kapag ating binasa ang salita ng Diyos, mabubuksan yung ating kaisipan. Magkakaroon tayo ng ganap na kaunawaan. Ito pala yung gusto ng Panginoon na mangyari sa aking buhay. Alam niyo po, napakahalaga na ating kilalanin na ang Diyos ay may itinakda na ganapin para sa bawat isa sa atin. At hindi po ito pare-pareho. Ano po? Personal po ang pagkakaganap, ang pagkakagawa, pagkakabuo ng Panginoon. Naalala ko yung isang pastor na tinanong ng kanyang anak. Sabi niya, samantalang wala pa ako sa sanlibutan, tay, sabi niya sa kanyang tatay ng pastor. Nasaan na po? Alam niyo po, ang tugon ng Panginoon, ang lumagay sa isip ng pastor, sabi niya, tugon niya doon sa anak niya, nasa isip ng Panginoon. At isa pong katotohanan,
nangyari ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito sa pamamagitan ng pangungusap ng ating Diyos na buhay. Kapag, kapag ka po binalikan natin yung Genesis, makikita natin ang lahat ng bagay na likha sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero parang tayo yata, Bernie, hindi naman tayo nilikha sa pamamagitan ng salita, kundi tayo iwinagis. Ano po? Nilikha ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Sa pong katotohanan. Alam niyo, yung pinakamahalaga sa ginawa ng Panginoon, hindi lamang yung paghubog sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamay, hiningahan niya tayo ng hininga ng buhay. Alam niyo po, habang iniisa-isa ko ito, tinitingnan ko, napaka-importante ng Panginoon sa ating Diyos na buhay. Kasi napakadali lang na sabihin sa Kanya, o tao, mabuhay ka. No? Magkaroon ng tao, pwede namang sabitin niya ang mga bagay na ito. Pero, mga kapatid, nanaog siya sa sanlibutan at mula sa putik, siya ay lumikha ng katawan at kanyang hiningahan. Ito po yung nagpapatunay ng ating kahalagahan para sa ating Diyos na buhay. Hindi po natin pwede sabihin na hindi, pinanganak akong mahirap. Naalala ko po yung isa sa mga kumakalat na videos ngayon ano po, na may kinalaman doon sa ah, korupsyon na nangyari sa ating gobyerno. Ano po na nangyayari sa gobyerno? Ang sabi nung isang nagsasalita, sabi niya, kasalanan ko ba na ipinanganak akong mahirap? Kasi nga naman daw, napakaraming ang huli kong naalala, dun sa milyones na ninakaw, maaari daw makapagpagawa ng isang ospital. Ano po? Sabi niya, ako may sakit, mamamatay ako na mahirap, na may sakit. Kasi walang ospital na naipagawa para sa akin. Alam niyo po, samantalang mukhang totoong nakakalungkot yung korupsyon na nagaganap. Pero hindi po totoo na wala tayong halaga sa Panginoon. Samantalang ang kasalanan ng kaaway, ang ginawa ng kaaway ay nilinlang yung mga nagnakaw, mga kapatid. May kahabagan ng Diyos para sa mga nangangailangan. At ito po yung kahalagahan ng ginawa ng nunong Jacob na sinabi niyang Elohe, Israel. Si El ang Diyos ng Israel. Alam niyo po, whenever we declare the Lordship, the King sa ating mga buhay, pinagpapala nito yung ating mga sarili. Kasi nababatid niya, may kumakalinga sa akin. May nagbabantay sa akin. May naghahari sa akin. Yan po yung kalikasan natin. Kalikasan ng tao na mabatid na may naghahari sa kanya. Mga kapatid, kung handa ka na tanggapin ang kinit, ang paghahari ng Panginoon sa iyong buhay, samahan mo. Dalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na patuloy na nagkakaloob ng kaliwanagan upang tunay aming ganapin at sundin ang iyong dakilang kalooban. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakasala mo, Diyos, na aming inisip na kami ay pinabayaan yung mga kaisipan, Panginoon, na wala kang pagpapahalaga para sa aming patawarin mo po kami. At sa oras na ito, nais naming angkinin ang katotohanan ng iyong pag-iingat, ang katotohanan ng iyong pagsama, ang katotohanan ng iyong pagkilos
sa aming mga buhay. Inaangkin namin ang aming Panginoong Yesus bilang aming Diyos at tagapagligtas. Kami po ay tumatanggap sa pagpapailalim sa iyo bilang aming tagapangunan. Sa ganitong paraan, Panginoon, aming lalakaran ang iyong nais, ang iyong kalooban para sa amin. Sa oras na ito, Ama, amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Binsones sa probinsya ng Camarines. Ang aming panalangin, Lord, ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Binsones ay magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba sa isa't isa, maging dahilan upang maitatag ang altar ng aming manununos sa bayan ng Binsones. Sayaan mo po, Panginoon, na dumaloy ang Espiritu, ang kapangyarihan mo. We declare the power of revival sa bayan ng Binsones. Sayaan mong dumaloy ito sa Baguio, Cagayan, Legazpi, Manila, Pampanga, Pateros. Sa iyo namin inihahando ang mga bayang ito. Hayaan mong taglayin ang kinin ang mga bayang ito upang tunay makaganap sila ayon sa pagkatawag sa kanila. Amin ding idinudulog na pagpalain pa, unlarin mo po sila. At hayaan mong dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Paintulot mo, Panginoon. Matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Amamin din pong idinudulog sa iyo yung kaganapan, Panginoon, ng mga lindol sa iba't ibang bahagi ng aming bayan. Ang aming panalangin, ikaw po ang mag-ingat, magbantay sa iyong mga anak, lalo na po sa iyong iglesia. Ang aming panalangin, walang gawa ng kaaway ang magtagumpay laban sa iyong mga lingkod. At ang aming declaration, ang Pilipinas ay pag-aari at ikaw ang Diyos ng Pilipinas. Ama, sa iyo din po namin ipinagkakatiwala aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno at lahat ng kasinungalingan ng kaway ay ilalantad ng Santong Espiritu upang tunay ang mamayani at maghari sa aming bayan ay ang katotohanan ng aming Panginoon Heso Kristo. Lord, inaangkin namin yung pagdating ng iyong righteousness sa bayang Pilipinas. Ito din yung aming declaration sa susunod na tagapanguna ng aming bayan namang Diyos. Pinili mo na siya at patuloy na ibinuhos mo ng iyong langis ng katwiran upang maganap ang iyong dakilang kalooban sa aming mga susunod na tagapanguna. Idinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, yung mga misyonero namin sa iba't ibang panig na daigdig. Ikaw pong gumabay, magbantay, mag-ingat sa kanila. Tayaan mong magtagumpay sila sa pagbabahagi ng iyong salita sa mga bansang iyong pinagdalhan sa kanila. Gayun din ang aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hindi lang sila magtatrabaho sa ibang bansa, kundi kanila rin ipahahaya ang iyong kaligtasan sa pangalan ng aming Panginoon. Ito din yung aming panalangin, Panginoon, para sa mga training agencies. Katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church, Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po, Panginoon, ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila para sa kaluwalhatian. We also pray, Panginoon, sa fulfillment ng iyong purposes dun sa mga bansa na aming tutunguhin upang manalangin sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore,
Indonesia at Brunei. Lord, panalangin namin ng pagdaloy ng iyong lahat ng kapangyarihan at provision sa mga iglesia, sa mga pastor na aming makakaniig, sa mga misyonero. We declare the fire of revival. At ipaitulot mo, magtagumpay ang iyong mga anak sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Lord, you also declare the same sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. And by faith, we declare the fire of revival sa US, sa South Korea, sa North Korea, sa Japan, sa China, sa Brazil, at sa Russia. Lord, ang aming pananampalataya, kapayapaan para sa Israel. Maraming salamat. Aming pag-asa, tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang paspas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and that with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.